Good evening, magandang hapon, and good morning saan man panig kayo ng mundo. Welcome sa ating charting session ngayong January 21, 8:36 p.m. po, Philippine Standard Time. I'm Hector Henil, aka The Garbager Trader, and sa session na to ay i-discuss natin kung ano yung mga possible na strategies na po pwede natin gawin and market outlook, especially kapag bull market. So, paano natin kinaklasify yung bull market? Simple lang yan, mga sir and ma'am. Kapag nakakakita tayo ng higher high and higher low. So, yung higher high dito sa chart na nakikita nyo, meron tayong base price dito. This is a high, this is a higher low. And then last 2 weeks, okay, beginning ng taon, ay meron tayong breakout na ginagawa sa mga indices. So right now, yung nakikita nyo is yung Nikkei market, isa sa mga index na tinitrade ko heavily. Japan po yan. Ang time na trading ko dyan would be sometime around 8 o'clock hanggang 9 to 9:30. Maximum na po yun. Okay, ang close ng Nikkei session is 2 p.m. PH time. Okay? So, unahin natin si Nikkei. Ano ang tinitignan natin kay Nikkei and papaano to i-trade kung sakali. Okay? So, dahil third week na tayo ng buwan, by next week, ika-fourth yun, no? Fourth week na tayo. So, ngayon, i-check natin kamusta yung year to date nito. Okay, today is January. So, kung papansin ninyo, nag-close siya ng 33,300. So, right now, si Nikkei is ahead na or up by 8%. Tama ba to? Yeah, December 2023. Pag tinignan natin, up na siya ng 9%, mga sir. 9%. So yan ang classic example ng bull market. Isang buwan pa lang, meron na siyang 9% na gain. 9% na gain. So last year, ang gain nag-end yung taon ni Nikkei para magkaroon tayo ng perspective, December 2022, nag-end siya dito sa dulo na to, around 30% gain. So ngayon, wala pa tayong first quarter na ending, first month pa lang, meron na siyang 10%. So I don't know kung saan to pupunta, but all I'm saying is kapag ka po uptrend ang market, dapat ang mga position natin, especially kung trader tayo, most of the time ay buy, long position. Ibig sabihin, we buy the dip, we buy the dips. Okay, yung sinasabing pullback buying. So pag tinignan natin sa weekly chart, weekly chart ay meron tayong strong bull bars. Ibig sabihin ng bull bars, ibig sabihin bullish siya. Wala pang indecision na ginagawa. So, beginning ng taon, ito po yan. Okay, ito medyo indecisive yung market dito. Ranging lang yan, around 800 points. And then, 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng breakout. Ito yung candle na yan. And then, last week lang, ay kinonfirm niya na okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. So wala pa siyang nakikitang sign of any weakness sa market. So kung tatanungin niyo ako ngayon, ano yung mga strategy ko para makita saan yung possible trajectory nitong index na to? So meron tayong posibleng gamiting isang tool would be yung Fibonacci. So sa Fibonacci, I'll just get the previous high. Ito yung high nito is around 34,000. Okay? Lagay lang natin dyan, 34. And then yung pinaka-low niya is 31,0251. Yeah, more or less nandyan. Okay? More or less nandyan na tayo. So ngayon, nasa 1,618 tayo na ratio. So, dyan sa area na yan, I am looking at a possible resistance. Resistance yan kasi nga, that is a Fibonacci. Okay? It's a resistance level na kung saan, pag tinignan ko ngayon sa daily chart, makakita ko ngayon ng okay,
resistance siya right now, but wala pa tayong signal kung bakit tayo magsushort. Unless na lang na iti-trade natin to. Ibig sabihin, yung kaninang time frame na tinignan natin, weekly yon. So sa weekly chart, wala pa tayong nakikitang signal na dapat mag-short tayo. Unless magkaroon siya sa daily chart, let's say na any down candle sa area na yan, mag-close siya ng bearish, then that could be a test short sa current area. Okay? So, pagka tinignan ko kung ano yung possible, alam naman natin na uptrend, di ba? So ngayon sasabihin, okay, can we make any trend line here? So alam natin na yung current level, which is I'll be deleting this, okay? Alam natin na 618 level yan, okay? Ngayon, pagka tinignan natin, ano ang trend na tinitignan dito? Pwede ba tayong mag-create ng trend line? Take note na yung gamit ko sa TradingView is just free. Okay? Yan yung immediate na trend line na tinitignan ko sa daily time frame. Okay? Yan yung trend line. So right now, intact pa siya. Uptrend pa rin yan. Merong momentum na ginagawa. Considering na 10% yung minove na nito. Okay? 10% yung minove na to. So, again, anything is possible sa market, no? Okay? That's one aspect ng possible natin na galaw. Okay? Kung titignan nyo, ano pa yung mga tinitignan nating possible na extensions. Okay? So pagka tinignan nyo kanina, di ba, nakita nyo na Fibonacci level yan sa area na to. Ayan, di ba? Yan yun, no? 618 level yan, 1.618 na level. So Fibonacci extension yan. So ang next na level na yan would be, meron tayong 37,000 na whole number. 37, 38, yan na yung mga level na yan. Pero I'm not expecting na in the next coming weeks we will be revisiting yung 38K. Siguro po ay kailangan niya ng kahit papano ay consolidation or retracement. So ngayon, pag tinignan natin yung market, okay, kapag ka ganito kalalakas yung market, ano yung usual na ginagawa ko? Okay? So, ang usual na ginagawa ko dito would be buy the dips. So, that's the time na, take note, may trend line tayong ginawa dyan. I'll be checking yung 1-hour chart. I'll be checking yung 30 minutes sa chart or even yung 15 minutes sa chart. Pag tinignan natin yung 1-hour chart na to, ito yung itsura niyan. Okay? Yan yung itsura ng 1-hour chart. So, let's say, assuming Monday, come tomorrow, gap down siya, pag nagre-retest yan ng mga support, saan yung mga support levels na tinitingnan ko? Intra-chart. So, meron tayong 36,000, whole number yan. I'll annotate para mas makita natin. Itong level na to. And then next would be 35.8. Right now, yan pa lang yung dalawang level na tinitingnan kong support. Okay? So yung mga recent na swing low or higher low na tinatawag, yun yung mga possible buying opportunities ko. Especially kapag nakakakita ko ng mga bullish candle. So ano yung mga bullish candle na kinoconsider ko? Mga pin bars, maraboso, or yung mga hammer sa tinatawag. This is a classic example ng hammer. Okay? So this one is markup bar or yung bullish bar. Okay? Okay, so somewhere dito sa area ng mga support na yan, I am looking for a buy entry to take at least 200 points, 150 points sa market. So kayang-kaya yan. Kung pumunta ka ng 36,000 level, so technically, kayang-kaya yung 300 na points. Ang assumption dito, ang time frame na tinitingnan mo, 15 minutes, 1 hour. Okay? So depende yan sa time frame na ginagawa natin. Pero ang bottom line ng mga strategies na gagawin natin ngayon would dwell doon sa basic na pullback buying sa support. Kung mapapansin nyo doon sa Telegram natin ay naglalagay ako lagi ng bumibili ako sa support. Doon sa level ng support, binibilang ko yan kasi nga
yan yung mga least risk sa isang trade kapag ka uptrend. Uptrend, take note, kapag ka uptrend, you should be buying sa support. Uptrend tayo so huwag kayong matakot bumili sa support. Okay? So hindi din natin hinuhulaan kung saan yung tuktok dahil hindi natin alam kung saan yan matatapos or kung tapos na. Okay, sasabihin na lang ng chart, okay, meron dyan na nagte-take profit. So hindi natin alam kung saan yon. Basta right now, we are still in a strong uptrend. Take note na come December, tingnan nyo yung consolidation nito. Okay? Nag-consolidate lang sa area na yan. Yan lang yung consolidation niyan. Okay? Ang perspective natin dito would be, pansinin nyo na pagkatapos i-breakout ng 34,000 level, dire-diretso na siyang nag-36. That's around 2,000 points na movement. Pagka tinignan nyo ngayon at gumawa tayo ng mini Fibonacci, mapapansin nyo ngayon from this low, based sa previous ito, hindi man lang umabot sa 38. So ibig sabihin, mayroong talagang strength yung market. Magkakataon lang na dun sa higher Fibonacci na ginamit natin, which is weekly consideration, this will coincide dun sa 1.61 na level na Fibonacci din. Okay? Pero right now, we don't short dahil wala pa namang weakness na tinitingnan. Okay? So meron din tayong isang anggulo na posibleng okay, dahil meron siyang Fibonacci level doon, this could also be a mini double top. Mini double top. Bakit double top? Kasi di ba high yan? Anything na nagbe-break, anything na nire-retest yung resistance, tong area na to, that's a top. Double top. Okay? Pero dahil solid yung uptrend ng isang market, we are considering na possible may continuation pa tayo higher given this kind of pullback. Okay? So yun yung dalawang sides ng isang possible scenario. So meron tayong scenario na okay, this may go sa kahit na nasa Fibonacci level yan, this can still go sa 36,500, 37,000. But another possibility would be this could be a double top and then by next week, i-confirm yung double top kapag merong mga bearish candles na magre-reflect dyan. Okay? So that's for Nikkei. Take note na yung strategy natin ng mechanical is mostly effective kay Nikkei. So last week, para kayo mabigyan kayo ng update dun sa performance, technically speaking, hindi ko pa na-monitor yung last Friday, but 1 out of 5 days or 4 days na sa monitoring ko, yun yung naging profitable. Isa lang. Bakit? Kasi nga medyo malalaki yung range ng candle. I opted not to use the AO dahil may iba tayong ibang strategies na ginagawa kapag maliit yung chance of hitting yung ating 1.5 na R dahil malaki yung candle. Okay, pullback buying yon. Okay? So next, let's check yung Hang Seng. So si Hang Seng, okay, contrary kay Nikkei, this is the opposite market sa Asia ni Nikkei. Wherein si Nikkei, uptrend 9%, 10% up na, first month pa lang ng taon. Ito naman si Hang Seng ay down ng ilang percent down to. Uh, Down si Hang Seng ng kabaligtaran nga, 10%. 10% down si Hang Seng. Ngayon, downtrend. Alam natin na downtrend si Hang Seng. Wala, may opportunity ba pag downtrend? Meron din. Laging may opportunity. Especially na trader tayo. Okay? So, ang tinitignan natin outrightly dito is this is a double bottom. Double bottom. Ibig sabihin lang nun, I don't need to use any Fibonacci dahil wala namang breakout na ginagawa dyan. Ang gusto ko lang sabihin, anywhere sa current area na yan, that is a
buy level, 15,000. Anywhere near 15K is a buy level. Okay, 15,000. Okay, dyan sa area na yan. Actually, sa current area na to, nag-close yung CFD prices ni Trade Nation ng 15 for around 400. Okay, so technically, 400 points to go ay nasa area tayo ng 15K na whole number. So this is a possible double bottom. Pag tinignan yung daily chart, okay, intact. Intact yung trend downward. So we can use kahit anong, let's say, gawa tayo ng trend line. Pwede natin gawing weekly ang trend line. No? Weekly consideration. Kung gusto nyo solid, solid na trend, alam naman natin na downtrend, high nito, okay, that's it. That could be a trend line. Okay? Anywhere, anything below the trend line, ibig sabihin, downtrend pa siya. So kapag ka nag-break na yan, which is medyo matagal pa na panahon yan, no? Medyo madami-daming consolidation pa yan. Okay? But ang importante dito would be, alam natin na approaching siya sa isang key level na 15,000. Okay, 15,000. This is a possible buy area pero wala pa tayong tinitignan na trigger candle. So any test ng 15K and let's see kung ano ang sasabihin niyan intraday, that's the time na we will be buying. Katulad nung diniscuss natin kanina kay Nikkei, I could be checking yung 1-hour chart. Sa 1-hour chart, kung papansin niyo, wala pa namang sinasabing break dito eh. 'Di ba? Again, sa mga this one, okay. This one is dahil downtrend to, so any retest ng 16,000 is a possible short. Take note kabaligtaran tayo nung kaninang buying sa support dahil this is a downtrend. Kapag ka nire-retest yung 16,000, I am not expecting this na i-break niya initial kagad. Okay? Unless na lang na ibalik niya muna dito sa 14,000 na level na to. This is a lower level of support. Pero right now, meron tayong tinitignang range. May range tayo na okay, meron tayong support sa 200 level. Tinesting na niyan nung last kailan to? Last January 18 and 19. Tinitesting na niyan yan. So, meron tayo ngayong level na 200 to 16,000 na level. That is around 800 points. 800 points, okay? 800 points na possible na tinitignan nating capture trading yung range ng 1-hour chart. Okay? This is for Hang Seng. So ngayon, kung ako ay investor, okay, this is anywhere sa 15,000, that's a good buy kung ako investor. Since I'm not an investor sa mga Chinese stocks, I'll be trading lang yung mga charts natin dito sa intraday. So again, katulad nung sinabi ko, any break below 15,200 could retest yung 15,000 and then eventually yung pinaka-low nito na 14,600. Okay? Yun yung sinasabi kay Nikkei. 10% down, ang momentum nito is downward bias. Pag tinignan natin yung candle, sa weekly chart, hindi pa po siya nagko-close. 3 linggo na. 3 linggo na ng buwan ng January, first, second, third week, ngayong linggo, ika-fourth week, wala pang nire-register na indecision candle dyan or yung medyo hindi clear yung direction. Right now, the candles say na very bearish siya. Okay? Kaya posibleng may retest pa dito sa 15K. Okay? But based sa previous na ginalaw niya, based sa previous not because, okay, this one is yung pag-compare na ng DNA or yung historical price
movement ng isang index based sa price action, not because bearish yung close, hindi na siya po pwedeng i-engulf. Katulad nitong candle na to. Noong October 2022, this candle nagkaroon ng engulfing. Pero take note, coming from a decline of 16% yan. Noong nag-16% na decline, sa kanya in-engulf. So right now, we are just 10% decline. So based on sa theory na yon, meron pa tayong additional 6% more na possible decline. So saan pupunta yung 16%? So dito nga sa level ng double bottom, around 14,500. Kung kokopyahin niya yung previous na swing dito. Okay, ito. Ito nagka-gap down eh, 'di ba? Okay, ito na yung kumbaga ay exhaustion na tinatawag sa market. Okay, napapagod na lahat or nagpa-panic selling na. Pag nagkaroon ng panic selling, ang outright na susunod na gagalawin niyan would be yung buying na. Nagkakaroon na ng buying sa market dahil nakikita na nila yung pagiging yung value ng index ay very cheap na. Okay, yun yung gusto sabihin. Okay, take note na sa perspective ng fundamentals, lahat naman ng indices ay trending kapag ka ang tinitingnan nating time frame ay 20 years, 30 years na period. So kaya kung investor, this is the perfect opportunity to buy at a cheap level. Pero kung trader, we trade the chart. Yung sinabi ko kanina, hindi naman yan outrightly na pupunta sa 16,000. Merong mga ranges na gagawin dyan before i-break out yung 16,000. So right now, mas mataas yung chance na i-retest muna yung 15K bago sa 16,000 level. Okay? Yun yung gustong sabihin noong pagiging downtrend ng Hong Kong. So just in case may question kayo, no, don't be shy. Type nyo lang dyan and then I'll try to answer. Especially kapag kung ano man yung index na dinidiscuss natin. So next, punta tayo sa European markets. Ang number one dito would be yung Germany or yung DAX natin. So kung papansinin nyo si DAX, okay? Si DAX, again, ay inputted yung possible Fibonacci bounce niya na 38.2. Mukhang hindi yan pupunta doon dahil meron tayong 400 na level. Ngayon, mamaya sasabihin ko kung bakit mukhang hindi pupunta doon. Okay? So pagka tinignan natin yung weekly point of view ni DAX, so kung papansin niyo saan siya nag-support? Nakita niyo yung Fibonacci, hindi pa, malayo pa. Saan siya nag-support? So basic lang. Dating breakout area, nire-retest na lang. So kapag ka-uptrend, take note, may breakout siya and then retest sa previous breakout na magiging dating resistance, ngayon possible support na. Mataas ang tsansa kung uptrend dyan, magiging support. Which ang noong sabi noong last 2 weeks, okay, mag-draw tayo dito. First week ng January, third week ng January, which is that's last week, sabi niya, okay, sa area ng 400, sa area ng 500, meron ako nakikitang support, meron ako nakikitang buyers dyan. We should be buying in anticipation na i-retest ulit niyan yung 17K level. That's around 500 points from the current price. Okay, yun yung gustong sabihin noong perspective na dating resistance, ngayon support na. And take note, this is not a convincing down candle. This is a ice cream bar, okay, which is indicates na this is a bullish candle.
This candle is a bullish candle. Okay? So it doesn't mean na kapag ka bullish outrightly ay bibili ka ng bibili. So kung gusto natin i-lower down yung risk dahil we are traders, pag tinignan nyo ngayon yan sa smaller time frame, makikita nyo na let's say 15 minutes sa chart. So alam nyo na yung 500 level is a support. We can already delete that. So ganito ko lang titignan yan. Assuming na bumibili ako sa support, this one, okay? Those are my immediate support. Next natin na possible immediate target would be itong 640. Yan, that's our resistance. Assuming na sobrang strong ng market, that's the time na pupunta tayo doon sa higher levels ng resistances. Meron dito. And then, ultimately, yung pinakatuktok na 17K. Okay? Ganyan tayo mag-trade. So, ibig sabihin, assuming na let's say active yung market ngayon. Okay? And meron akong signal. Let's say ang signal ko ay itong candle na to. Bakit? This is a confirmation na meron tayong support. This is a bullish ice cream bar or let's say hammer. Okay? So ngayon, ang risk ko lang would be using this time frame, I'm only risking around 30 points na risk. 30 points lang to make, let's say, 60 points. Kung ang target ko is 1:2 lang, so ang 60 points ko from buying would be technically dito sa level na to. Ganyan lang. So ngayon, kung gagamitan ko pa siya ng point of view ng technical resistance sa chart, then I could aim for, let's say, 1:3. Extend ko to ng 30 points na risk. Papunta dyan, that's my 90 points na reward. So that's already 1:3 na risk reward dahil bumibili lang ako sa support. So that's the basic premise ng buying sa support. Okay? Next. So that's support buying. Ngayon sasabihin ng iba, kailan ako bibili sa breakout? Well, that's another story. Yung breakout na yan, kapag ka nagkikita ng momentum, let's say sobrang solid dito, I will be adding dito sa area na to kung sakaling nakakita ko ng mga 1 hour na sobrang bullish na candle. Pag tinignan niyo sa 1 hour yan, ganyan itsura niyan. Diba? Let's say makakita ako ng gantong bullish na candle sa 1 hour. Mga ganito kahahaba na candle sa 1 hour. Then that's the time, i-close mo yan sa 650 na level. Okay, I might be buying sa a little sa area ng pullback sa 600, 620, mga ganyan. Para ang next ko ng target, 700. That's the time na nag-average up ako. Okay? So more of additional na lang yon na kapag ka sobrang bias ng projection ko sa possible mangyari sa market. Okay, this is for Germany. So take note, buying sa support ang tinitignan nating storya sa current market condition. Okay? Hindi na ako nagdi-discuss ng short natin, resistance yan eh. No. Okay? Kapag ka uptrend, most of our trades should be buying sa support. Okay? Saka natin i-discuss yung double top kapag ka nakakakita na tayo ng solid na mga reversal. Right now, wala pa tayong nakikitang solid na reversal. Puro tayo possible retest ng high. So pag tinignan nyo, ganito pala itsura niyan sa line chart. Ganito pala itsura. Wherein, kanina, basis lang natin is candles, di ba? So pwede natin extend dito na, okay, dito pala sa areas na to, yan pala yung next na pupuntahan. Diba? Yan lang gusto sabihin yan.
Yan yung next na double top ni Germany, which is 6,800 level hanggang pag tinignan na ngayon natin, 17K. Kung kukunin na natin yung mga ranges. Okay? So, ganyan natin i-review yung chart. So, from the current close last Friday ni DAX sa CFD, nasa around 600 siya na-close eh. So, meron pa tayong possible 200 points hanggang 400 points na movement this week. Ang assumption, i-retest yung previous high. Kung i-retest niya. I'm not saying na i-retest yon in the next ngayong week na to. Okay? Anything is possible kay market. So gusto lang natin sabihin na okay, ngayon, yan yung point of view ng trading, di ba? So pag tinignan yung daily chart, ano yung trend na tinitingnan? Automatic uptrend. This is our current trend line. Basic trend line na sinasabi as long na uptrend yan or nandyan sa area na yan, then we are headed sa higher levels kay DAX unless i-retest yung 16,400. Kapag ka ni-retest yung 16,400, that is the time I'll be deploying yung Fibonacci natin. Na? Okay, balik tayo 16,100 na pala. Yun na yung next na possible. Pero hanggat hindi niya ginagawa yon, then I don't need any Fibonacci right now. Okay? Yun lang ang gusto kong sabihin dun sa mga strategies na sinasabi natin. So right now, solid. Meron tayong mga support sa area ng 440. Diba? Tsaka to. Yan yung previous na mga low natin. Kaya support yan. Next, let's go to FTSE. Okay. UK. Punta tayo kay UK. So this one, okay, monthly chart. This is a trend, range trade market, no? Pag tinabi kong range trade market, alternating black, blue, up, down, up, up, down, up, down, up, down. So, ibig sabihin, wala siyang trend. Dahil isa siyang malaking range trade. But it doesn't mean we cannot profit from that ranges. So, gusto ko lang sabihin na ang current range ni FTSE ay this top and then this level. So pag tinignan natin, ganyan yung tsura pala niyan. So kinuha ko yung support and resistance sa weekly chart and then pag tinignan sa daily, ganyan pala yung tsura niyan. So kay FTSE, take note, masaya na ako kay FTSE, 15 points, 20 points, masaya na ako. If I'm only risking 5 to 10 points, I'm happy sa 1.5 na R or di kaya naman 2R na reward dito. So this is a defensive index, ibig sabihin ay relax lang yung galawan niya, not compared kay DAX and kay Nikkei. So this one, di ba? Pakikita nyo, up down lang kasi nga range trade siya. So right now, anywhere kapag ka anything na yung index ay nag-hover sa support, we should be buying. So nasaan ang support dito? This is a support, right? So this one is a buy. This one sa area na yan. So pagpunta ulit doon, that's again a buy. Okay? Ganun yung pagte-trade natin dyan. So pag tinignan ngayon natin pero pag hindi kayo komportable sa mga range trade market, kay buying sa support, then stay away from sa mga gantong market, no? So take note na kapag ka hindi trending, then it's range trade. Okay, opposite. So pagka ganito, usually, pwede ka rin naman gumawa ng trend line, mini trend line, mini trend line. So this one, let's see this one. This could be like that. Yeah. Parang pinilit na trend line.
no? So ito yung mini up, yung mini down. Pagka tinignan niyo ako, paano ko gagawa ng trend sa mini down? Technically speaking, meron kang isang linya dyan. Pangalawang linya mo would be itoong panibagong linya dito. Ganyan itsura. So medyo complicated siya, especially kung hindi kayo gumagamit ng mga ganyan. But in reality, you just check the support and resistance, which is technically speaking, yung whole number natin mga sir and ma'am. 400 level, next 500, 600, 700. Ganun lang muna. So right now, nasa 400 level tayo. Nag-close yung sa CFD market ng around 7.5. Around 7.5. Yeah, yung current natin. Dito, 4.85. Okay, so nandyan. So technically speaking, I will not be buying blindly kung daily chart yung tinitignan ko. Pag tinignan ko ngayon yun sa, let's say, 1 hour, makikita nyo na, okay, next retest ng 400, that's a possible double bottom. I might be buying there. Especially kung may mga bullish candle. I-retest sa 400, then ang next na assumption ko na dyan, kapag ka pumunta sa area na yon, pag pumunta sa area na yon, take note na kapag ka lower time frame na yung ginagamit, dito mo na makikita, okay, may mga mini trend na ginagawa. Mini trend. Okay? So dito, right now, I'll be waiting for a pullback around 400 or even yung dito sa 450 before buying, and next target ko would be itong mini levels natin dyan. This one is a possible resistance. Okay? Dating support, binrake down, possible retest. This is around 585 to 580. That's around 100 points. 100 points yan. If I'm, especially kung bibili ko sa area ng support. Ano yung area ng support na tinitingnan ko? Itong area na to. That's a support. Okay, mini support ang tawag dyan. Okay, mini support or di kaya dito sa 400 level. Okay, so kapag ka bumabagsak yan dyan, I am nagte-test buy tayo dyan. Okay, nagte-test buy ako dyan. Especially kung ang intention ko is retest ng 570. Kung yun yung trading plan ko. Okay? So this candle, yung daily candle na to, indecision to Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay, inside bar. Ano yung inside bar? Meron kang malaking bar dito. Ang range ng candle na yun around 140 points. Dalawang araw na siyang nandun lang sa within that range. Sa high nito at sa low nito. Kaya inside bar. Ibig sabihin, indecision pa yan. Hindi pa niya alam kung i-breakdown na ba yan to test the lower support or di kaya naman ay retest tayo ng mga previous high. Okay, we will see next week. Basta sabi dito, okay, range trade tayo, hindi hindi convincing yung pagiging bearish ng market kay FTSE last week dahil malaki yung tail. Okay, 80 points na tail yan. Okay, this is for FTSE. Next, punta tayo ngayon sa last market natin, no? US market, mga sir. Let's check yung ating favorite na Dow Jones. Weekly chart, monthly, kamusta si Dow Jones? So katulad nung ginawa ko kay Nikkei, right now, nasa 618 level tayo. 618 yung level natin kay Dow Jones, and pangatlong buwan na to na wala pang pinapakitang any weakness, no? 618, 618. So ngayon, headed na ba to sa 30? Again, may 38K level tayo, no? Tignan mo nga to. Technically speaking, tanggalin natin to. 618, 1618 to, ano? I'll remove this para clean yung chart. Okay? I'll just do this. This is the immediate trend. Alam naman natin na uptrend siya. 'Di ba? May momentum nga eh, may momentum. Okay? So, this is all-time high, mga sir.
all-time high. Yung previous nating all-time high is way back 2022 January. Okay, after isang taon, 22, 23. Okay, after 2 years, nag-register tayo ng new high. New high sa market, especially dito kay Dow Jones. So pag new high, we are expecting series of kumbaga sunod-sunod na panibagong mga new high. Yun lang ang ibig sabihin kapag ka bull market. Okay? Laging nagke-create ng new high. Ngayon, meron tayong next na level, 38K na kayang-kayang puntahan ni Dow Jones ngayong linggo. Kayang-kaya niyang puntahan yan, especially na bullish yung close ng candle. Pag sinabi kong bullish yung close, nag-close siya sa 3/4 nung candle, which is bullish siya. So, technically speaking, ni-retest yung 933, 37,933, 70 points more, nasa 38K ka na. So, instantly kaya niyang puntahan si 38K this week. So, kapag kaganyan, again, may gap up na ginawa dito, no? May retest lang noong intraday. So, pag tinignan natin, again, sobrang sharp pala ng ginawang movement nito sa 15 minutes. Wow. Okay, so meron tayong tinitingnan. Tingnan natin kung i-retest tong area na to. Okay, tignan natin kung i-retest. That is an opportunity to buy. Diyan sa retest na yan. Okay, dating breakout area. Pansinin nyo, bakit tayo posibleng bumili dyan? Dahil nag-create siya ng new high plus pag ginawa nyo ng line chart yan, pwede nyo extend. Yan palang buying opportunities dyan. Okay? Yun yung gusto sabihin dyan. The line chart will tell you na okay, dyan sa area ng ano yung tuktok nito, this is 700, that's a buying opportunity. Okay, kapag ka nag-pull back si Dow Jones by Monday or Tuesday, dyan sa area na yan, okay, especially kapag ka sa context ng intraday trading. Okay? Intraday trading. Hindi yung meron palang engulfing na ginagawa sa daily. Okay? I will not be buying the retest kung merong engulfing. Ano ibig sabihin ko ng engulfing? Let's say ni-retest yung 38K Monday. Biglang binuhusan. Then that's the time I will hold yung idea ng buying sa support. Kasi nga, merong possible mas malalim na pullback. Dahil, again, this is still sa concept ng breakout pero nasa area pa rin siya ng double top. Okay, katulad ng sinabi ko kay Nikkei. So, yun yung pag-weigh natin ng didiretso ba to? Kung sobrang lakas ng market, then gap up ka na. 38K, retest mo na yung 38,500. Punta na tayo. Retest, not retest. Puntahan mo na yung ano. Gusto ko kapag ka, take note take note mga sir and ma'am, kapag ka nagkakaroon ng ganyang consolidation, wait, pakita ko lang Itong gantong healthy to, no? Yung consolidation na yan. This is around ilang araw to. Wait, tingnan natin That's around 21 days. 21 days. So take note kapag ka nagkaka-breakout, dapat bumibilis yung stock. Pansinin nyo to. This is only around 10 days. Pero, nag-breakout dito sa candle na to. Let's put an arrow. Sumunod, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Kumbaga, 1 linggo, 2 linggo na sunod-sunod. Yun yung gusto nating strength na gawin ni Dow Jones kung talagang sobrang lakas ng mga market. Which is right now, yun yung pinapakita niya. Considering yung ganito ka-exing consolidation sa tuktok, nire-retest lang yung mga support. Pansinin nyo di ba? Meron kang support dito
Di ba? Support. Extend lang natin yan. Di ba yun lang yung tinesting niya? Tinesting niya lang, binalikan niya lang yung previous pullback, naggawa dito ng high, naggawa ng panibagong high, and then binalikan yon tapos binira na ulit pataas. So kaya we are expecting some more movement upward kay Dow Jones. Wala pa siyang weakness na tinitingnan kahit na nakakita tayo ng 1618 na possible retracement level. Possible, okay? So malalaman natin yan sa this week kung anong gagawin yan. Again, pwede namang sunod-sunod lang na let's say doji or mga indecision candles sa mga susunod na linggo. We will see. Basta ang gusto natin, ang sinasabi ng market ngayon, sobrang ganda dahil volatile yung mga ranges. Last Friday, yung range ng candle is around 500 points. Last Thursday, yung range ng candle is around 400 points. All I'm saying is you just get 100, 200 points, happy na tayo kung kayo yung tipo ng trader na in and out sa market. Okay? Yun yung gusto nating sabihin dito kay Dow Jones. Last market, mga sir and ma'am, let's go kay Nasdaq, tech stock. Okay? So pag tinignan natin to, kamusta ang year to date natin dito right now? We are ahead by around 3%. 3% tayo simula December. So we are 3% ahead. Up na tayo 3%. This is also all-time high. All-time high, di ba? So pagka all-time high, again, I'm telling you, buy the dip. So meron tayong, ito yung previous high. Pansinin nyo, ni-retest niya. Nagkaroon ng retest noong previous breakout. Di ba? Nag-breakout dito. Ito yung breakout candle eh. December yung breakout candle. Ito po yung last 2 weeks ng December. 2-3 weeks ng December no nagkaroon ng breakout. Ngayon, ni-retest niya first week ng January. Itong candle na to. This is a retest. After the retest, 1,000 points. Yun yung gusto sabihin. And right now, sobrang bullish ng market. Sobrang bullish ng close. Okay? Sobrang bullish yan. Kaya we are expecting a continuation this week. We are expecting continuation. Ang immediate nating trend na tinitignan would be this one. Okay? Yan yung short-term na trend. Yeah. Short-term trend. So ngayon, kung kayo yung tipo naman ng mga trader na hindi ako katulad mo na gustong i-monitor yung market, then swing trading yung good sa inyo. You can buy sa mga support, tapos ang gawin nyo lang, i-trail nyo lang yung low ng candle. Trail nyo yung low ng candle or di kaya naman, gamit kayo ng moving averages as long na above yung price doon, then you are just holding the instrument. Okay? So pagka ganito, saan to pupunta? Saan siya pupunta? So ngayon, kapag ganyan ang ginagawa ng market, let's see kung ano ang Fibonacci na makikita natin dito. There you go. There you go. Okay? Meron tayong possible itong area ng 18,400. Okay? That's the next target kay Nasdaq. Okay, 18,400. Pwede palang puntahan yan. Ang tanong dyan, gaano katagal? Gaano katagal? Hindi ko masasabi yun. Okay, wala tayong bolang kristal para sabihin na in the next 2-3 months pupunta yan dyan. It could happen by next week. I don't know. Diba? But all I'm saying is, okay, 18,000 level pala ang next sa pupuntahan yan base kay paring Fibonacci. Okay? Yun yung gusto nating sabihin. 18K or di kaya 18,400. Okay? So sa ginagawa noong candle, we will see. So again, katulad noong pagte-trade natin
kila Dow Jones tsaka kay Nikkei, you should be buying sa mga support. Ipansin niyo, grabe, grabe. One-sided yung movement last Friday. One-sided lang. Okay, walang deep na retracement. Okay? So wag niyong basta-bastang hindi kayo dapat nagka-counter trend sa mga ganyan. Especially kapag ka gumagawa ng panibagong high. Whether intraday or daily chart, gumagawa ng panibagong high, ingat sa pag-counter trend. Dahil usually, magpe-prevail yung mas malakas na trend na right now, alam naman natin na si Nikkei ay nag-move ng ilang percent ba ang movement nito 2022? 50% lang naman, sir. 53%. Diba? So 53% lang naman yung movement niya. Isipin mo yun. Sobrang laki po noong movement na yon para sabihin niya na i-short ko yung market. Sobrang bullish niya. Okay? All I'm saying is we respect the trend, we follow the trend, we buy the dip right now. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, buy the support dahil uptrend tayo. Okay, support or di kaya breakout. Sa mga breakout naman, again, dito, breakout yan eh. Diba? Thursday, nakaposition ka na 17K level. Pero intraday, kumbaga, sarado pa yung US market, nag-gap up na siya. Okay? So kung nag-aantay ka ng retest, wala siyang ginawang gap fill. Wala siyang ginawa, hindi niya binalikan. Talagang sobrang lakas. Okay, kita mo naman sa close ng candle last week. Okay? So ngayon, nakita niyo yung mga levels, nakita niyo yung mga possible styles ng basta ang mindset na gusto kong ituro or ipakita, we should be buying the support. We should be buying sa support and kung mga quick hands kayo, you can also be buying the breakout and just manage yung mga possibility na kapag ka breakout buying, kapag ka biglang naging range trade yung market, medyo natatalo tayo doon. Talo tayo sa init doon. Okay? Questions, mga sir and ma'am? So, just in case dun sa mga nanonood sa YouTube, again, we have a site na Garbagers Traders, no? Wait, ilagay ko lang yung Garbagers Traders na site natin para dun sa mga interesado na i-check yung mga courses natin, especially yung mechanical course. You can find it out doon sa ating website na garbagers.com, no? Okay? PM nyo lang ako kung paano kayo makakasali sa group and then I'll just add you kapag ka na-meet nyo yung requirements. Okay? So kung wala kayong question, I'll be ending this webinar. Hopefully, meron kayong mga natutunan, mga sir and ma'am. And until next time, okay? Happy trading and good luck sa mga pagtitrade nyo.